Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Kasama po nating muli ngayong araw si Dr. Joy Fontanilla, isang endocrinologist, diabetes and metabolism expert. Active consultant po siya at the St. Luke's Medical Center, BGC, fellow ng American College of Endocrinology, head ng Center for Weight Intervention and Nutrition Services, at chief po siya ng Section of Endocrinology sa Asian Hospital and Medical Center. Nagpapasalamat rin po ang Health Check Plus sa aming kabalikat sa pagtataguyod ng mga tamang kaalaman at impormasyon tungkol sa kalusugan, ang Jack Pharma Incorporated sa pangunguna po ni Mr. Manny Hernandez. Itutuloy po natin ang ating usapan tungkol sa prevention at pag-iwas sa diabetic foot ulcers. Yan, magandang araw po, Doc Joy muli. Magandang araw ulit, Teacher Ellie, Attorney Mimi. Yan, balikan po natin ang tungkol sa mga skin preparations para makatulong versus skin dryness. Pare-pareho po ba ang mga skin preps na available sa merkado? So, iba-iba po yung mga skin preparations. Meron po mga cream, mga ointment, mga gel. So, yung kaibahan po nila, mas maraming oil po yung mga ointment at saka yung cream. Pinakamarami po yung ointment, mga 80%, yung cream, mga 50%. Tapos yung mga gel and lotion, mas konti po yung oil nila. So, kung kailangan po natin ng mas mataas na pang-moisturize, doon po tayo sa bandang cream and mga ointments ho. Ayun. Okay. Doc Joy, ano po ang mga inyong mapapayo sa pagpili ng tamang gagamitin ng ating mga kababayan, lalo po kung nais nating iwasan ang diabetic foot ulcer? So, ang gusto po natin sa mga skin preparations, dapat hindi po siya nakakairita dun sa skin. Tapos yung mga pasyenteng may dry skin, dapat talaga nakaka-moisturize yon. Tapos meron mga certain preparations katulad po ng mga urea-based na mga moisturizer. May mga extra benefits din po sila. So halimbawa po yung urea, ang ginagawa po niya is maliban sa nakaka-moisturize or nakaka-attract ng water dun sa skin natin at nakaka-lock in ng moisture dun sa skin, nakakatulong din po siya ng maging antibacterial. Meron po siyang panlaban sa infeksyon, sa mga mikrobyo. So pwede din po siyang maglagay ng barrier against yung mga bacteria po natin. Tapos nakakatulong din po siya. Meron po siyang tinatawag na keratolytic action. Ano po ba yung keratolytic? Kumbaga, nalalagas po yung mga dead cells. Yung mga old skin cells na natatanggal yon. Kaya yung lalabas po yung new skin, which is softer. So nagiging siya, moisturizer, softener ng skin, antibacterial, tapos yung keratolytic na tatanggal po yung mga dead skin cells. Tapos nakakatulong din po pag nilagyan po natin ng moisturizer yung skin, nakakatulong din para makapasok kung ano man yung gamot na gusto nating ilagay. Halimbawa, kung gusto mo lagyan ng antifungal or antibacterial pa yung skin, pwede po siyang ma-facilitate, makapasok dun sa skin cells with the moisturizer. And yun po nagagawa ng mga urea-based na mga moisturizer. Ayun, napakaganda po pala ng merong urea-based na mga moisturizer natin, Doc Joy. Doc Joy, bakit po napakahalagang bantayan at alagaan ng skin o balat, lalo pa kung ang ating kababayan ay mayroong diabetes? Oo, kasi ang diabetes talaga, lalo na pag hindi controlled, mas prone sila sa infection. Ngayon, pag hindi po napangalagaan yung balat nila, madali pong pasukan ng bakterya, madali pong magkaroon ng impeksyon, at pag yung impeksyon po hindi na control, pwede po siyang humantong sa pagkaputol ng paa. Kaya importante po talaga na makontrol, hindi lang po yung blood sugar, pati po yung cholesterol, tsaka yung blood pressure.
Doc Joy, bakit naman po ba sila prone o high risk sa skin dryness? Kasi nabanggit niyo po kanina na baka maputulang ng paa, pero for sure po nagsisimula po yan pwede sa skin dryness pa lang. Doc Joy, bakit ba yung mga pasyente nating mga diabetes ay prone sila sa skin dryness? Okay, so sa skin dryness, lalo na sa paa, kasi ang balat po natin sa paa, wala siya ng sebaceous glands. Yun po yung mga oil glands natin. No? Wala po tayong oil glands sa paa. So, kulang po ng moisturization doon. Tapos, pag ang pasyente pong may diabetes, nagkaroon ng neuropathy o yung pagka-damage po ng kanilang nerves o mga ugat, um, pwede po talaga magkaroon ng skin dryness kasi po yung mga sweat glands po natin, yung affected po yan pag yung mga nerves po natin nadadamage. So, yung sweat glands, yun po basically ang nagmo-moisturize sa paa. So, kung nawala yung sweat glands na yon, hindi po moisturize yung mga paa po ng mga pasyenteng may diabetes. Kaya mas prone po sila sa dryness. Doc Joy, yung po nabanggit niyo po, yung about dryness, pero yun nga po katulad po ng sabi ninyo at saka ni Teacher Ellie, nagsa-start sa dryness pero nakakatakot dahil baka mag-lead sa pagkakaputol po ng paa. Pagka po ano po, lalo na po sa ating yun po nga kababayan na mayroong diabetes, ano po ba yung mga senyales or parang mga signs po na, "Teka parang dry yung skin ko pero parang lumalala na yung kondisyon ng balat ko." Yun po. So, importante nga, inspeksyonin nga yung paa. May mga signs na baka may problem sa circulation ng paa o may problem na dun sa nerves ng paa. So, one of them is, kunwari, kung balbon ka, tapos biglang wala na yung hair dun sa legs mo. No? So, lack of hair is one. Tapos pag nagkakaroon ng mga pag-iba ng kulay. So, usually, nagkakaroon ng mga spots, tinatawag na diabetic dermopathy. Ibig sabihin ho nun na may mga brownish spots na po dito sa legs. Okay. Usually nakikita po yon pag yung blood sugar po hindi nakokontrol. Tapos mga signs din po na may problem is yung dry skin. Dry skin itself can be a sign na kulang na yung pangit na po yung circulation or pangit na po yung lagay ng mga nerves ng mga pasyente natin sa paa. And then, kung pwede rin po nilang kapain yung pulso. May pulso din po tayo sa paa eh. So, kung alam po nila kung saan kapain at nawala po yung pulso na yon, sign na rin po yon na may problem po sa circulation ng paa. And then, of course, yung mga simptomas na namamanhid yung paa, yung parang kinukuryente, o parang may tumutusok-tusok, o may mga langgam na gumagapang-gapang sa paa, yun, sign din po yun na baka naapektuhan na po yung mga nerves nila, may neuropathy na po sila. Doc, yun po Doc Joy, maraming salamat po yun sa pag-explain po ninyo tungkol sa ito po, kung dryness ng particular sa paa, Doc. Alam ko nabanggit po natin kanina, nabanggit niyo po about yung hindi po pagkakaroon ng subcutaneous gland ng ating paa. Kaya po talagang prone talaga siya sa dryness. And nung nakaraang linggo po, napag-usapan rin natin kung bakit paa. Yun po, ang talagang laging nagkakaroon ng problema kapag mayroon kang diabetes. Bakit sa paa nagkakaroon ng ulcer, yun po, diabetic ulcers, yun po. Doc Joy, baka po pwede po nating mauli sa ating mga nakikinig at nanonood kung bakit po madalas tamaan ang mga paa, dulot at epekto ng diabetes po? Oo, kasi karamihan sa atin naglalakad, no? Talagang we put so much pressure on our feet, no? Biro mo kung nakatayo ka buong araw, no? Ang daming so much pressure doon sa paa na 'yun. Naglalakad ka, paggalaw-galaw ka, usually yung paa talaga. Tapos madali siyang masugatan. Lalo na kung wala kang suot na sapatos, wala kang suot na tsinelas. Madali siya masugatan. So, naapektuhan din siya kasi most of the time,
yung circulation natin, ang pinipreserve yung mga pinaka-vital na organs dito nasa gitna, no? Dito sa puso natin, sa kidney, sa brain, ganyan. So yung mga extremities like yung kamay, paa, medyo kung magkaroon man ng problem ang body, yung circulation pupunta dun sa pinaka-vital na organs. So yung mga medyo nasa-sacrifice yung mga kamay at paa. Kaya kailangan Hmm. talaga pangalagaan natin ng mga to. Ayun. Doc Joy, siguro balikan ko lang kanina kasi nabanggit natin yung mga puwedeng senyales 'no, na puwedeng nagsisimula na yung kanilang problema sa skin o sa kanilang mga paa. Ano naman po ang, inyong advice na puwede nilang gawin kapag na-feel na po nila itong mga senyales na ito? Pag may mga senyales na ganyan, importante po talaga na magpapatingin sila sa kanilang doktor. Para po ma-explain din ho sa kanila ano yung mga babantayan nila na mga sintomas. Halimbawa, yung pag namula, namaga, or nangitim ang bahagi ng paan nila, posible po na merong impeksyon yon o kaya nag-uumpisa na nga po yung gangrene. No? Nakakatakot po yung gangrene. Ibig sabihin talagang wala ng circulation yon at talagang mapuputulan na po sila ng paan nun. Lalo Hmm. na po pag may sugat. No? Hmm. Kung may sugat po, titingnan po talaga. Pag may impeksyon ho yan, kailangan po talagang gamutin. Kailangan bigyan ng antibiotics. Tapos ho, pag merong mga sugat na hindi ho humihilom, kailangan po talaga magpatingin po sila. Hmm. Para maagapan na po hanggat maaga. Kaya naman pong masave yung paa eh. Kaya po na hindi maputulan. Basta't agapan po natin. Hanggat maaga, pumunta na po agad sa doktor. Wag po natin palalain pa yung sugat. Ayun. So, napakaimportante po talagang magsangguni agad 'no, sa ating mga doktor once na nakita natin na meron ng mga ganitong senyales. Doc Joy, yung pagche-check po ba ng paa, kailan niyo po rine-recommend yun na gawin ng ating mga, kababayan na may diabetes? Dapat po araw-araw, tinitingnan po nila yung paa nila. At araw-araw, titingnan po nila yung mga sapatos nila. Make sure na wala pong mga matutulis o mga bubog o mga tamtak sa loob ng paa nila. Anything po na makakasugat. Tapos po kailangan ho yung mga sapatos, hindi po masikip. Ang Hmm. hilig-hilig po, lalo po yung mga babae, gusto nila yung mga pointed kasi mas sexy po tingnan yung mga sapatos. Kailangan po wag po masikip yung mga paa. Dapat nga po may tinatawag na wiggle room para sa ating mga daliri ng paa, no? Para nakakagalaw-galaw po sa loob ng sapatos. Hindi po siya dapat masasakal. Hmm. Dapat po yung mga sapatos po natin, hindi masasakal yung circulation. Yan, importante rin po pag nagpuputol po ng kuko. Hmm. Ang hilig-hilig po, wag pong puputulin na hanggang dulong-dulo yung nakakurba pang gano'n. Kasi po mas prone po na magkaroon ng ingrown Hmm. yung ating mga kuko nun. At lalong masusugatan, pwede pong magkaroon ng infection yon. So dapat diretso lang po. Straight across lang po yung pagputol nung mga kuko. At ingat po sa mga pedicure. Siguraduhin po talagang malinis yung mga ginagamit na pang-pedicure. Oo, kung mas maganda nga kung dalhin niyo yung sarili niyong gamit na alam niyong malinis na sterilize po na mga gamit. Ayun. Doc Joy, liban po sa dapat hindi masikip yung suot na shoes o yung sa pangpaa po, yung pagputol ng mga, nails natin at yung pagiging conscious na dapat malinis yung ginagamit sa pagpe-pedicure. Ano-ano pa po ang inyong health tips para sa foot care, Doc Joy, lalo na sa ating mga seniors at mga kababaihan at sa mga kababayan nating mga may diabetes? Yung mga senior, lalo na yung mga senior, mas prone po sila sa dry skin. So, kailangan po talaga make sure na moisturized po. So, para iwasan yung dry skin na madaling pasukan ng bacteria, mag-moisturize po tayo ng ating mga paa.
Depende po sa moisturizer. May mga moisturizer na hindi po pwedeng ilagay dun sa in between the toes, yung in between ng mga daliri ng paa. Kasi po, pag nagkaroon ng masyadong maraming moisture doon, pwede naman tubuan ng fungus. So, ayaw din ho natin yon. Pero yung mga urea-based moisturizer, pwede po sila. Yung mga non-greasy preparation, pwede po yon. Kahit in between the toes. Tapos yun nga, sa ilalim, dun sa sole ng feet, tsaka dun sa ibabaw, maglagay po ng moisturizer para po maiwasan na magkaroon ng cracks dun sa skin at masugatan at magkaroon ng infection. Ayan. Maraming salamat po, Doc Joy Fontanilla, sa inyo pong oras at panahon upang bigyang payo ang ating mga taga-subaybay ng Health Check Plus para sa wastong alaga laban sa dry skin at higit sa lahat ay upang maiwasan ang malaking panganib ng diabetic foot ulcer. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Attorney Mimi Campos Banay kasama si Teacher Ellie dito sa pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan at huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Patuloy nating sundin ang mga health protocols, lalong-lalo na ang hand washing para sa kaligtasan natin, ng ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation. Mapapanood nyo ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.